At nagbabalik po ang PTV News. Ang inyo pong pambansang himpilan po ay nakatutok pa rin po sa mga kaganapan sa nangyari pong lindol dyan po sa Mindanao, partikular ho sa lalawigan po ng Surigao del Norte. At ngayon kukuha ho tayo ng update sa sitwasyon doon. Nasa Surigao City ang kasama naming si Lala Babilonia. Lala, kumusta na dyan? Hi Alex, magandang tanghali or magandang hapon sa inyo dyan. Kasama natin ngayon si Surigao City Mayor Nitoy Matugas. Hi, magandang umaga po Mayor. At first question po, ang gusto pong malaman ng nakararami, kailan po ba matatapos ang rehabilitation process nitong matapos humagupit yung lindol dito na 4.7 magnitude? Good afternoon, no? Good afternoon, Lala, no? Inintay namin ang report ng mga engineer namin, no? Nag-inspection the other day, even ang Vice Mayor, para makita yung effect ng kuwan ng earthquake, no? Ang pinagtingnan namin ngayon yung structural design ng mga building. I think there are 5 business establishment na hindi namin binigyan ng clearance for the simple reason na yung safety ng mga tao, no? Bakit po? What's the nature of the businesses po? Yung na-crack yung mga building, no? Na-crack, tapos talagang damage ang loob, no? Once may recommendation ng in fact, nag-request kami ng galing Manila, yung structural engineer, to support us para makuha namin ang actual condition ng building, no? Ito ang pinaka-importante aside sa mga damage na nangyari sa ibang lugar, sa ibang barangay, no? Din yung mga kababayan namin na affected, yun nga, until now, 8 na ang namatay. Then marami pa rin yung nasa Caraga Hospital, no? Mayor, correction lang po pala sa sinabi ko kanina, it's a 6.7 magnitude earthquake, not 4.7. Anyway po, kanina po, latest report po ng CDRMC, 7 lang po yung namatay. So, ano po yung nangyari, sir, sa nadagdag na isa? Late na kasi ang effect, no, na nakarating sa amin na namatay. Hindi ko pa nga actually alam ang pangalan, no? Pero pasalamat pa rin kami na ito lang ang nangyari sa 6.7, no? Compare sa ibang lugar kagaya ng doon sa Tacloban, no? Even last Sunday, ang sabi ng presidente Rodrigo na Duterte na at least ito lang ang nangyari sa Surigao City. Sinabi po ni Pangulong Duterte kahapon sa speech niya na it may be because of the mining industries dito sa Surigao na medyo laganap na sa Surigao del Norte. Kung maitatala natin, about 23 mining firms po ang meron. So, what's your comment on this po na yung climate change natin is yung nag-response siya sa mining industry? Come again, Lala? Kiniticize po kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa speech niya dito sa Surigao City Auditorium na it may be because na ganito yung nangyari, ganito yung effect ng climate change dito sa Surigao dahil sa pagiging laganap po ng mining firms dito. So ano po yung comment ninyo po on that? Palagay ko naman hindi because of mining yung earthquake, no? Pero binanggit rin ni Presidente sa pag-iikot niya, nakita niya talaga ang epekto ng mining, no? Pero going back doon sa tanong mo, walang relasyon ata dito ang mining sa earthquake, no? Nature talaga ito na hindi natin maiwasan. Ang panalangin na lang namin na hindi na maulit. Ganito sakali man hindi na ganito ka lakas ang lindol na mangyari ulit sa Surigao City. Sir, yung statement po ni Secretary Martin Andanar, he's been appealing for potable water po dito sa Surigao. So, as of now po, how many % na po yung nalagyan natin ng potable drinking water? At this morning, no, may advice na sa akin ang Surigao Metro Waterworks, 90% na ang recovery, no? Meaning, naservisyohan dito sa Surigao City. Parang bumalik na sa normal, no? 10% na lang ang kulang. Doon sa high ground, ang kulang na lang, no? Ito, magandang balita rin para sa amin kasi ang hirap pag walang tubig. Like yesterday, last night, nag-rasyon kami ng water para sa mga kababayan namin. How about po yung electricity natin, sir?
Okay naman ang electricity na, okay na, no? Normal na kami dito sa electricity. Alex, baka may Okay. gusto kayong itanong din kay Sir Nitoy. Opo, Mayor, magandang hapon po. Si Alex Santos po to, mula dito sa Maynila ho. Magandang hapon rin, Alex. Opo, Mayor, kumusta na po yung ginagawa pong rehabilitation po sa mga tubo ho na daluyan po ng tubig? Meron ho kami natanggap na balita, mukhang nasa 90% na po ba at maibalik na po ba yung supply ng tubig po dyan sa inyo pong lungsod po, Mayor? Confirm yan, Alex, no? Kasi official communication yan galing sa SMWD na 90% na na-restore yung water. Oho. So okay na ho siya. So pero meron pa rin po kayo pangangailangan po ng filtration ng tubig para at least matulungan pa rin po yung ating mga kababayan na wala hong mainom na tubig at magamit po silang tubig po dyan sa lugar ho ninyo. Well, nagpasalamat ako, Alex, sa mga tumutulong, no? Nagrarasyon ng tubig with different company, no? Like Mining. But still we need the support ng tulong ng iba. Kasi pagkain dito, kulang na kami. Dami na nagreklamo rin, no? Ang DSWD naman, coming from the national level, tumutulong talaga dito. In fact, kaninang umaga, nag-meeting kami together with 54 kabarangays, no? 54 kabarangay na kapitan kung paano ang manner ng distribution para mabigyan talaga ang lahat na naapektuhan dito sa earthquake na nangyari sa Surigao City. Opo. At Mayor, I understand marami ho ang nasaktan at may mga nasugatan ho dito sa nangyari hong lindol. Yung po bang gamot po ninyo, sapat po ba? At kailangan ba ho ninyo na meron pong mga private pharmaceuticals ang pwede hong mag-donate na kanila pong gamot para ho dyan sa inyo ho, Mayor? Na-address naman, Alex, no, na-address naman yung mga nandyan sa Caraga Hospital. Opo. Marami naman rin tumutulong na private entity dito sa Surigao. I hope na masitol na rin ito, no? Makauwi na rin yung iba nang galing sa Caraga Hospital. Oho. At panghuli siguro tanong ko po, Mayor, from my end, kasama ko pa rin po si Princess dito. Ang huli kong tanong, Mayor, ito pong problema ho ninyo sa inyo pong paliparan, ang Surigao Airport, mukhang wala hong parating at palabas pong mga tao dyan sa inyo. Ano pong pwede ho ninyong mai-request po sa ating national government with regards po dito? At sabi ho, mukhang Marso adjust pa daw ho matatapos ang rehabilitation po sa inyo pong paliparan. Well, malaki rin pasalamat ko kay Secretary Tugade, no? He was with us last Friday. Tinignan niya yung runway namin, yung airport. Kasi ito yung economic life namin rin dito, no? He promised to restore agad within 45 to 60 days. Kasi hindi talaga makaland ang plane, no, sa nangyari sa runway. With the instruction of the President na tulungan agad ang Surigao City, and then ang pinakita rin ni Secretary Tugade with other cabinet secretary na bumisita sa amin last Sunday. Opo. Malaking bagay ito para sa Surigao City, para sa mga kababayan namin na maibalik agad ang operation dyan sa Surigao City Airport. Kasi ito yung economic na kailangan namin dito as ampere, no? Ampere namin dito na damage rin na within 45 days to 60 days maibalik agad. Okay, siguro with that, Mayor, thank you so much po. Kami po dito po sa Maynila ay patuloy pong nagdadasal at na makabangon po muli ho ang inyo pong lungsod sa nangyari po ditong trahedya po dyan tulad po na nangyari pong paglindol ho dyan sa inyong lugar. Mayor, thank you so much po at magandang hapon po sa inyo dyan. Sige, Alex, magandang hapon din sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Okay. Alright, nais lang pong ipaabot ng City Mayor's Office ng Surigao. Ito po, for those who want to extend their help to the people of Surigao City, please contact the following personnel. Paki-zoom na lang po ng camera natin.
Thank you very much, Mayor Ernesto Nitoy Matugas. Ayan po. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan po. At yan po muna ang pinakahuling update mula rito sa Surigao City para sa PTV News. Ako si Lala Babilonia. Okay, maraming salamat sa iyo, Lala Babilonia. Live po yan sa Surigao City.